Hello mga kananay, it's me again, Mami Jen. Kaya na nga, today is Saturday, walang pasok ang mga bagets. And it's laba day. Tapos na nga akong naglaba. 6:30 AM na nga ako gumising kanina, napasarap ang tulog ng mother nyo. Kaya nga, after ko ang naglaba, ay magluluto ako ng uulamin namin kasi 10 AM na. Maya-maya ay magtatanghalian na kami. Kagising ko nga kaninang umaga. Nagkape lang ako at nagpandesal at maglalaba nga ako. Hindi naman masyadong madami ang aking labahin kasi naglaba na nga ako ng Tuesday. 2 times a week kasi ako naglalaba para hindi masyadong tambak ang ating labahin. After ko nga maglabay, magluluto ako ng fried chicken. Chicken pala, iyan pa yung minarinate ko ng pambaon sana ni Ate Joyce. May 5 peraso pang ang natira kaya lulutuin ko na today. Kasi nahihirapan na talaga ako mag-isip ng ulam sa araw-araw at naisip ko nga may chicken pa kaya iyan na lang ang ulamin namin. Dahil Saturday nga ngayon, hindi na naman kami nag-rice sa umaga. Nagpandesal lang kami. Kaya ayan, pagkatapos kong naglaba, nagluto na agad ako kasi magugutom na ang mga person. Ayan nga si Kuya Jeyo, napasilip at tuwang-tuwa dahil fried chicken ang lulutuin ko. O diba, may pahag pa yan kay mama. At sabi niya, thank you mama. O diba, sino ba naman ang hindi gaganahan sa pagluluto? Kung ganyan ka-sweet ang anak mo. Tatanghali na nga, abay hindi pa sila nakaligo at busy nga ang modern nyo. At habang nagluluto nga ako, sabi ko kay Papa Ali, paliguan na ang mga bata, siya na mag-asikaso. At dahil fried chicken nga ang ulam natin, abay walang sabaw, kaya gagawa na lang ako ng soup, corn and crab soup. Ayan na nga, luto na ang 3 fried chicken, kaya yung 2 na lang lulutuin ko. May mga kami dito sa bahay, kaya tig-isa lang kami niyan. Sabi nga ni Papa Al, magluto din daw ako ng egg at baka kukulangin kami sa ulam kasi hindi daw kasi sa kanyang isang chicken. Dahil sunurin nga ang modern nyo ayan, pagluto natin. Dahil gutom na nga ang mga person, pagkatapos ko nga magluto ay kakain na agad kami. Ayan nga, si Ate Joyce na lang hindi nakaligo kaya sabi ko pagkatapos na lang kumain saka siya maliligo. Ayan nga si Alexia, sarap ng kain yan, fried chicken ang ulam. Ang tuwa nga si Alexia, sabi niya Jollibee daw, diba? Kala niya binili namin sa Jollibee. Kabihis na nga yan kasi aalis kami, mag-grocery kami today. Papasyal din kami doon sa kabila. At ayan na nga, papunta na nga kami sa grocery store. Kaya tuwang-tuwa na naman si Alexia at nakakagala na naman. Bago nga kami umalis ay pinasok ko na yung mga nilabhan ko at baka gabihin nga kami sa pag-uwi. Dahil naka-dryer naman yung nilabhan ko kaya mabilis na tuyo. Kaya nga namin kumain kanina ay naghugas ako ng plato tapos naligo. After kong naligo ay pinasok ko na yung mga nilabhan ko. Ayan nga, dito na nga kami sa grocery store. Dito talaga kami malimit mag-grocery sa Robinson Supermarket. Dahil may go reward naman ako kaya taga-grocery namin. May points akong nai-earn at naiipon na nga siya. Pag naipon naman yung points mo, pwede mo din ipangbayad sa grocery na napamili mo. O, diba? Sayang din ang points. Ang points ko nga dyan nasa 200 plus na. O, diba? Pang merienda din yun ng mga bata. Ayan nga mga kananay, dahil nanay tayo. Sabon na agad ang unang dampot natin. Yung ginamit sa paglalaba, yun na agad ang unang dampot. O, diba? Kumuha na nga din ako ng Del. May tira pa naman kami. Pero syempre, para may stock. Kumuha na rin ako ng Joy, sponge and garbage, plastic. Lahat ng kailangan sa bahay. Totally, may dala akong listahan niya. Nililista ko lahat ng mga kailangan para walang makakalimutan. Pero nadadagdagan dahil kasama ko ang mga bagets. Aba, syempre, turo dito, turo doon. Kuha dito, kuha doon. O, diba? Kala nila libre kuha laang. Pero lahat naman ng kinuha nila ipasok sa budget. Kaya okay lang. May mga tira pa kasi kaming stock sa bahay. Syempre, dadagdagan na namin. At mga pambaon din nila sa school. Ayan nga, kumuha din ako ng toyo at suka sa kapatis kasi paubos na rin. Mahal kasi bumili sa tindahan kaya mas maganda talaga pag may budget kayo, mag-grocery na lang kayo at lahat ng kailangan ibibilhin niyo. Pero syempre, hindi naman ako against sa may mga tindahan ha. Kasi syempre, kawawa din naman sila pag walang bumili sa kanila. Kasi syempre, hindi naman lahat kaya talaga mag-grocery. Iba naman kasi tayo ng estado ng buhay. Yung sa akin naman is suggestion ko lang. Saka sinishare ko lang din yung mga ginagawa ko sa amin. Tulad nito, yung pag-grocery namin. Bihira lang naman kami kasi mag-grocery, nakasama talaga ang 3 bata. Dalasan talaga, iniiwan na namin sila sa bahay at 2 lang kami ni Papa Al nag-grocery. Tsaka lahat ng mga kailangan ay nakalista talaga yan.
naman. Kung may mga request naman sila, binibili namin. At ayan nga, kumuha din sila Kuya Jayo ng yogurt. Ang yogurt nga 8 by 1 take 1. Malapit na kasi ma-expire. Pero syempre, makukonsume na nila yan bago pa ma-expire. Tingnan ko naman lagi ang expiration date bago ko ibigay sa kanila. Ayan nga, kumuha din kami ng Delight. Ayan na nga, nakapila na kami. Super haba nga ng pila. Sa 30 pa lang ngayon, kaya madaming nag-grocery. Ayan nga si Alexia, inaantok na. Tingnan niya naman ang mata. Natawa nga ako kasi akala ko kung sinong tinitignan niya. Aba, yung picture lang pala. Kung makatingin, ikala mo, ang ganda-ganda niya. Hindi na kasi yan natulog ng tanghali, kaya inaantok-antok na yan. Ayan na nga, tingnan niyo naman ang cart namin. Diba? Puro pagkain para kaming may tindahan sa bahay. Pababa ng asisiya sa cart kasi may nakita siyang kalaro. Abay, kala mo'y kakilala na niya agad. Ayan na nga si Papa Al. Siya magbabayad ng pinag-grocery namin. Kaya ayan, sabi ko, siya na dyan. Nagmamadali na nga yan kasi may pupuntahan pa yan. Anong oras na? 3:30 na. Yan na nga lahat ng pinag-grocery namin. At ayan na nga, nakauwi na kami dito sa bahay. Gabi na nga kami nakauwi. Dahil after nga namin nag-grocery, pumunta muna kami dun sa atik ko sa kabila at sa tiyahin ng asawa ko. Siyempre, pumasyal muna kami doon at doon na nga kami nag-dinner sa bahay ng atik ko. Kaya pag uwi namin dito sa bahay, hindi na kami kumain. Pag nasa biyahe nga kami pa uwi ng bahay, nakatulog na nga si Sia at hindi na kinaya ang antok. Sabi ko nga, ipupunasan ko na lang siya. Kaya pagdating namin, pinahugas ko na si Kuya Jayo, nag-toothbrush na. Yun na lang ang ginawa namin. Nung pinunasan ko nga si Sia, abay nagising, kaya hinugasan ko na lang din. After ko nga silang nalinisan at pinaglinis ko na rin si Ate Joycel, ayan, inano ko na yung mga pinang-grocery namin at ilalagay ko na sa mga dapat naglagyan. Yung mga dapat ilagay sa ref, nilagay ko na rin. Sa mga puntong ito ay may nakita akong Skyflex. Sabi ko nga, hindi naman ako kumuha ng Skyflex. Bakit may nailagay dito sa grocery ko? Abay, naalala ko, si Sia nga pala ang kumuha. Hindi ko napansin. Dati kasi pag nag-grocery ako, nabili ako ng Skyflex. Yun ay para kay nanay nung nandito pa si nanay. Kaya natawa na lang ako. Kaya na nga pagkatapos ko nga ayusin yung mga pinang-grocery namin, ay naglinis na din ako ng katawan ko. Syempre, kahit gabi na, kahit matutulog na ako, maglo-lotion pa rin ako. Sanay na nga ako mag-lotion sa gabi. Mula kasi nung nagbuntis ako kay Sia, hindi ako makatulog pag hindi ako naglo-lotion sa gabi. Hanggang ngayon, nadadala ko pa rin siya. Nasanay na talaga ako. Kaya na nga pagkatapos ko maglinis, papasok na ako ng kwarto at ayan nga yung tatlong bata, nanonood pa ng TV. Mga oras nga na ito magte-10 na. Kaya sabi ko matulog na kami at papatay na yung TV. 10 PM talaga ang tulog namin. Pag kinabukasan walang pasok ang mga bata. Dahil bukas Sunday pa naman. Kaya ayan, mga gising pa ang person. Ayan nga si Alexia, bising-busy pa sa panonood ng TV. Ayaw pa nga ipapatay ang TV. Yan lang po for today's video. Bukas po ulit. Salamat sa panonood. Follow for more. Good night.